Yo, what's up mga base? Kumusta ay lahat dyan? Welcome again sa ating YouTube channel. At ngayon ay nandito tayo ngayon sa shop natin. Dito sa NNJ Shocker, dito sa Digital Printing Services. Located to sa Cambay, Bacoor. Katabi lang to ng kapilya ng Iglesia ni Cristo. So, nag-start ng business na to way back 2010 pa. So, paano nagsimula o ano yung mga naging paraan namin para mag-start yung negosyo nung time na yun. So, nung time na yun, 2010, nagtatrabaho pa. Graduate ko pa lang noon halos sa college. Tapos nagtrabaho ako sa BPO, sa dati yung technical support. Kaso nga lang, di ko nagustuhan, di siguro doon yung linya ko. So, nakaisip kami, ako at ang kapatid kong lalaki before, na magtayo kahit printing services lang. O magpiprint ka lang, print ka lang. Sakto nun, yung kapatid ko naman babae, may nakitang pwesto dito lang yon, dito lang din, yun dali na kasi. Tapos, may maliit na pwesto lang yon. Ang upa pa namin nun, 5,000, parang yung piston lang. Doon nag-start yung NNJ. So, ano yung mga naging proseso o ano yung ginawa namin kaya nakapagtayo kami ng negosyo? Siyempre, una, nakasan mo yung loob mo. Ang naging kapital lang namin noon, isang printer, tapos wala pa kaming wifi. Ang internet lang namin noon yung parang box lang. Isang printer, cutter, photo paper, tapos yung binayad pa namin sa upa. So, 1 month advance, 1 month deposit. Yung binili namin printer nasa 5K lang nun, brander pa nun, time na yun. At wala pa rin kaming masyadong alam. So, nilakasan lang namin yung loob namin na magtayo ng ganitong negosyo. Yun yung unang naging basihan namin. Yun, malakas ang loob mo. Kailangan talaga sa bawat bagay na sisimulan mo, mahirap talaga magsimula ng mag-umpisa. Pero kailangan lakasan ang loob. Pangalawa, kahit hindi masyadong malaki yung kapital, basta ang gusto mo, unang-una naman kasi ang gusto mo, kumita ka. So, ang unang kita namin noon, nakatandaan ko, first day namin, 300. Sobrang saya namin mo, 300 lang. Pero kumita kami. Ibig sabihin, may posibilidad na mas kumita pa kami noong time na yun. Una, malakas ang loob. Pangalawa, kikita ka. Pangatlo, tatsagain mo talaga. Yung negosyo talaga, yan, mula umaga hanggang hapon, ikaw talaga magtsatsaga. Dapat tsagain mo. Tapos, pang-apat, pag kumikita na, mag-isip ka pa ulit ng iba pa. Una, investment. I-invest mo yung pera mo sa tamang investment. Tama, yung hindi ka ma-scam, hindi ka pero hindi ka rin naman matututo kung hindi ka ma-scam, kung hindi ka maluloko. Kaya parang ganoon din yun. Lalakasan mo pa rin yung loob mo. Lakas ng loob, sipag, tiyaga, kahit maliit yung puhunan. Tapos, unang-una, yun, panalangin mo sa Panginoon. Natulungan ka, napigyan ka ng lakas ng loob. So, yun na. Sa mga nagsisimula dyan, magnegosyo ng kahit na anong negosyo, lakasan lang natin yung loob natin. Yun! Salamat sa panonood. Bye-bye! Peace! Sige pa.